Hello Virgo, welcome dito sa reading for this week. Check natin yung mga energies. Kung interesado po kayo sa private reading ko, nakalagay po sa description, pakibasa po. Nandiyan po yung link papunta sa official page ko. Doon po kayo mag-inquire. Itatap nyo lang po yung link. Hindi po siya mahirap. Tsaka magbabasa lang po kayo sa description. Okay? Kung bago po kayo dito, maraming salamat sa pag-drop by at please don't forget to subscribe, like, follow. Ano ba overall energy mo this week? Meron kang balance card, light and dark. Etong figure na to, dito sa iyong card, this is Amaterasu. Si Amaterasu ay isang Japanese sun goddess. At dito, pinapakita rito na si Amaterasu ay merong hawak-hawak na mirrors, no? At yung ano na yun, yun ang ibig sabihin nun, Amaterasu is inviting you to take a look at your reflection dito sa mirror na hawak niya. No? Are you shining brightly or are you blocking out the sun? Are you illuminating or blinding? Sinasabi nila sa legend ba si Amaterasu? Mythology. No? Sinasabi nila na si Amaterasu daw and her brother, God of the Moon naman yung kanyang brother, once ruled the sky together. However, her brother behaved badly and Amaterasu no longer wished to share the sky with him. So, she split away from him and thus created night and day. Yung pala yung pinagmulan ng night and day sa Japanese, si Amaterasu tsaka yung brother niya. Ngayon ko lang nalaman niya, hindi ko pa binasa yung kwento. Okay, at si Amaterasu nire-represent niya yung light and dark, which is balance, no? And we all know na one cannot exist without the other, di ba? Kung walang light, wala ring darkness. So, anong pinaka-mensahe ni Amaterasu? Sa buhay natin, kailangan nating mag-reflect. Kailangan nating i-assess yung buhay natin. Are we living a life of balance? Or merong mga kulang or excess? No? So, para sa akin, yun yung intindi ko. At yung mirror na yan is yun na nga yung parang urges us na tignan natin yung reflection natin. Tignan natin yung sarili natin. Inside and out. Ano ba? Oo. Actually out kasi yung physical appearance naman ang nakikita sa mirror. Pero kasi ito ay symbolism. Okay? Na hindi lang naman din yung physical appearances yung importante. No? At dapat i-consider din natin yung inner beauty. This card encourages you na magkaroon ka ng reflection sa sarili mo, yung mga light and dark attributes mo. Meditate and reflect on yourself. And it's important na ma-maintain natin yung balance. Kasi pag hindi balance, di ba, nagkakaroon ng mga problema. So actually maraming ibig sabihin itong card na light and dark eh. Kasi ang pareho nating i-embrace yung light and dark na yan kasi yan yung kabuuan natin. No, kumbaga meron kang shadow side. Meron ka ring light side.
Ang importante lang naman dun is na maintain natin yung balance. Okay? So, overall, yung week mo siguro ngayon balance, since meron ka namang balance card dito, Virgo. And since yan yung overall tone or energy ng week mo, so binasa ko lang yung kwento ni Amaterasu kasi nakaka-curious. Okay. Maliit, maiksing intro tungkol kay Amaterasu. Check na natin yung pinaka-card na nagre-represent sa'yo. Ano to? Mother Load. Wow! Success, prosperity, jackpot. Oh, baka may makakachamba ka this week, makakaswerte ka, ano? O yan, may good fortune, may success. Having plenty. Oo. Abundance, prosperity ito. Wow, money maker. Sudden wealth. Mukhang ano ka doon, paldo, Virgo. O baka kung may negosyo ka, ano ba to? Sales. Makakapaldo ka eh. Mukhang maganda yung pasok ng pera this week. Ayan, no? Makaka-jackpot ka. Tsaka maswerte. Wow, maganda yung mga transactions pagdating sa pera. O meron kang something na ma-accomplish para sa sarili mo. You have the advantage this week. So, maswerte ka talaga, no? Maganda yung pagkakataon mo. Okay? Latag pa natin yung iba. Oops. Pagdating sa career mo, negosyo, financial. Merong mga bagay dito na mag-unfold pa ng mga ilang weeks pa daw, Virgo. Kasi may timing card na lumitaw dun sa area mo ng kaperahan at saka success. So, yan. Whatever yung situation niya related sa pera, sa career, magde-develop pa raw yan or mag-unfold ng mga ilang weeks pa. Hindi sinabing specific na weeks, number of weeks. Pagdating sa family, sa bahay, merong binabanggit ditong bata. May concern pagdating sa mga bata, sa anak. Meron din akong nakikita dyan na bagong panimula para sa pamilya ninyo. Merong mga something about pag-aaral din, something about pagiging beginner. O baka may anak ka na about to be employed pa lang, fresh graduate, no? So marami pang aralin to, sisimula pa lang siya. O, pero meron something dito that is promising growth. O baka meron kayong family business. Ano ba to? Something na uumpisahan nyo pa lang or bagong simula nyo pa lang dito. Syempre, hindi pa agad magiging successful yan, no? But eventually, along the way, doon kayo matututo. Kumbaga, experience is a good teacher. Basta meron ditong something na that is related sa family mo na kakasimula nyo pa lang o gagawin nyo pa lang. And pwedeng yun na nga, beginner pa lang kayo dun sa bagay na yun. Wala pa kayong kaalam-alam pagdating dyan. Pero kasi merong sinasabi na growth So may potential na lalago yan. Kaya bakit ko sinabing kabuhayan siguro ng pamilya, negosyo, investment ninyo. At mukhang maganda yung prospect dyan.
Pwedeng magkaroon ng ng growth. Pagdating naman sa area ng love life mo, meron kang worry beads dito. Uy. Mukhang this is an upsetting news pagdating sa person mo. Oo, nakaka-stress. Nakaka-upset. So, meron ditong something sa inyong dalawa na pinapalipas muna or dapat palipasin. Oo, meron nagpapalipas. Nagpapalipas ba ng stress, ng inis, hindi ko alam. So, kung advice yan, ibig sabihin yan, palipasin mo lang muna, hayaan mo na lang muna, wag muna kayo magkulitan, wag munang ipilit, no? Meron din ditong parang unsure yung feelings niya, emotions niya, kung sino man yan sa inyong dalawa. Okay, maaaring upset ka, upset siya. Give each other space, no? Palipasin na lang muna, lilipas din yan, di ba? Wag ikulit, no? Tapos sa area ng unexpected mo, meron kang spring, new moon. Ito ay timing card na naman, dear. So, may dalawa kang timing card dito. Unang-una yung sa financial career mo within a few weeks. Tapos, meron dito sa area ng hindi mo inaasahan. Meron ditong mga 1 to 3 months. Hindi ko alam kung tungkol saan yan. Pero, take note mo na lang. Baka mamaya, tumugma yan. No? Meron ka talagang mga poproblemahin, stress, 9 of swords. O baka mga ino-overthink. Minsan, ino-overthink lang to Mahihirapan kang ayusin tong isang problem dito with the Ace of Swords reversed. And kung may hinihintay kang mga answers, confirmation, mukhang hindi pa darating sa iyo, hindi mo pa makukuha yung pinaka sagot, no? Someone here is untruthful or wala talaga siyang plano. Wala siyang planong mag-take action. So, kung may sinabi yan, pwedeng bluff lang yan. Hindi talaga siya sincere dun sa sinabi niya. Or pwedeng nangako siya, tas di naman niya tutuparin. Nakikita ko rin na may mga pagse-celebrate ka dito with the 3 of Cups, no? Celebration, fun, enjoyment, no? Socializing, bonding, anything na makakapag palibang sa'yo siguro. Baka this week, may mga paglilibang, may mga, ano tawag dito? Gimmick, paglabas-labas, no? Kasi parang may mga inuman, party. O baka may mga atinan kang ganun, parties, events wherein may mga socializing, drinking, meeting new friends, new people. Oh, so your card, the Hermit, lumabas dito sa reading mo, Virgo. This is you. Siguro magkakaroon ka ng period of reflection there. Dito pa nga lang sa Amaterasu card mo, balance card, lumilitaw na yung pagre-reflect dyan. May mga ipinagmumuni-muni ka, pag-iisipan ka ng malalim this week, kung ano man yan, pwedeng tungkol sa'yo, or pwede rin namang tungkol sa ibang bagay, ibang tao. May pagre-retreat, detach, ito yung parang tipong out of the radar ka, di-disconnect ka muna, gusto mo muna ng time alone, no? Di-distansya ka muna, yan yung mga energies ni Hermit. And with the High Priestess, reversed. Oh, maybe you are about to, I can sense confrontation pagdating sa karelasyon mo, sa love life mo, romantic connection. Pero yun na nga, merong kasing energy dito ng umiiwas muna, de-detach muna.
Kasi upset, hindi ko alam. Sabi ko nga, it's palipasin muna. So, meron ditong confrontation, pero feel ko lang hindi magsasalita, hindi aamin, hindi magsasabi, i-avoid yung confrontation, yung usapan, mananahimik lang muna, yun yung nafe-feel ko. Oo. Feel ko wala kang mapipiga. Ayan, dito wala ka rin makukuha answer with the Ace of Swords So, kung sino man yan, kadil mo na yan. O kung ikaw man yan, o siya, o maaaring wala kang mapiga sa kanya, wala siyang mapiga sa'yo, parang ganun. Eight of Swords is a period wherein parang you feel helpless, pero wala kang magawa dun sa situation mo. O baka this week, ganun yung energy, yung tone. Kumbaga, gustuhin mo man, wala kang magawa dun sa situation mo, or hindi mo alam kung paano, kung may ibang way out pa ba dun sa situation mo. So, yun siguro yung i-figure out mo. Yan din yung nasisense ko sa Ace of Swords na meron kang something na hindi mo masusolusyonan, mapi-figure out. Okay? So, kuha na tayo ng closing message for you, Virgo. Ito yung closing message mo, homeward. And the message for you, homeward, a return home to your inner self is needed after a time of action. Whoa! So that directly relates with the Hermit card and yung self-reflection dito sa Amaterasu mo, balance card, no? So, homeward, a return home to your inner self is needed. This is inner, inner reflection or meditating. This is an inward journey, by the way, itong Hermit card mo. Take time for introspection. Ayan na nga, introspection itong mga cards na to, tatlo. Take time for introspection, meditation, and reflection. Peace and happiness come from within, and every new day will bring healing and comfort. Affirmation mo, Virgo, I am happy being myself. Whoa. So, truly, nagre-relate sila dito sa tarot cards mo dun, tsaka sa isang oracle cards mo. So, because, siguro, majority of you, base dito sa cards mo, single. Baka you are content and happy, even if you're single, kahit walang jowa, di ba? And ninyo yun parang nilalasap ninyo yung period na yun, na-appreciate ninyo yun. You are on self-discovery, self-healing, finding yourself, reflection sa sarili mo, no? So, yan yung mga messages for you, Virgo. And lagi kong hangad na sana makatulong sa inyo yan. Take care. God bless. Babush.